Hello mga mi, magkukulay tayo ng buhok dahil marami na tayong mga puti. So, ayan yung mga puti ko. Naglalabasan na siya. So, ayan. Ito yung ginagamit kong pangkulay. So, ayan. Sinampo ko muna siya. Then, tinuyo ko siya. Tapos, nalagay lang tayo lagay ko lang siya dito. Ayan. Lagay lang tayo ng kaunti. Kasi yung tuktok lang naman sa ano lang naman yung kinukulayan ko. And then, may ginagamit akong toothbrush. So, ayan o. Ganyan lang siya kasi nagkukulay ako ng buhok ko every 2 weeks. Hindi man talaga ako marunong magkulay. Pero dito sa Japan, no choice ako. Kailangan ko matuto. Hindi lang ako magkulay. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Kasi hindi ako marunong magkulay. I forgot! So, mag-gloves muna tayo. Wait lang, kuha tayong gloves. Nalimutan ko mag-gloves ng gamit ng gloves. So, ayan kasi nagbubunot na ako ng buhok ng puti. Kaso nahihirapan ako magbunot. Kasi nga, malabo na din yung mata natin. So, ang hirap na magbunot. 2 weeks nang nagkulay ako kaya medyo kumakapal na naman yung aking mga puti. So, ganyan lang mga miyo. Hindi ko lang kung tama itong ginagawa ko. So, ayan. Ganyan ko lang, ibabaw lang nilalagyan ko mga miyo. Kasi nakikita yung mga puti. Diba? So, lagyan mo lang yung mga ganyan. Mura lang siya mga. Nabili ko siya dito sa drugstore dito sa Japan. 980 yan lang. Ang tagal niyang gamit kasi nakatatlo yung pang-apat na lagay ko na ngayon eh. Puno lang naman nilalagyan ko. Hindi ko nilalagyan hanggang dulo. Tapos kasama doon sa padala ng kapatid ko. yan. Ano mo na siya ng konti. Hindi. Isa lang nga yata ito eh. Ayun, ang dami lumalabas yung mga puti ko. Kasi 300 yen lang. So, ayan. Tingnan mo na yung mga puti. Ito, 300 yen na lang. Diba? Sulitin na natin habang mamura pa yung mga damit. Ayan siya doon sa kasama ko. Ang ligalig eh, no? Nag-uusap din eh. Pero ilang piraso lang. So, ayan. Lagyan mo lang yung mga ganyan. Kasi rest day ko ngayon. Kaya may time ako ngayon. May time ako ngayon mag-color. Pag kasi may pasok, ang hirap eh. Pag may pasok, hindi ko siya magawa. Ayan, rest day ko. Kaya ayan, nagawa ko siya. Bukas kasi may pasok na naman. Panggabi ako eh. So, ayan o. Nagsusukat ako ng pantalon pala. Sabi ko sa Ayan, diba? Ganun lang siya eh. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero siguro tama, nawawala naman yung puti eh. So, ganyan lang gawa ko mga mi. Kasi, dapat kanina ko itong gagawin. Kaso, pagod na pagod ako sa trabaho. Kasi ba naman, mga mi. Yung isa kong alaga, ay grabe. Gabi pa lang, nag-iingay na siya, tawag ng tawag. Siguro mga 11 kagabi. Nagtatawag na siya. Hindi na daw siya makatulog. Tapos hinihingan ako ng pagkain. Abi, wala na ako bibigyan na pagkain. Tapos para lang siya manahimik. Hinihingan ko siya ng otsa. Sabi ko, sige, gawin mo ka na lang ng otsa para mapawi ang gutom mo. So, binigyan ko siya ng otsa. Ayun, nakatulog. Tapos, natulog nga siya. 4 o'clock pa lang, gising na. O, diba? Kaya 4 o'clock pa lang, tawag na naman siya ng tawag. Oy, oy. Kaya mga katabi niyang mga ano tawag doon? Housemate niya. Magaling nagising, nagagalit na tuloy sa kanya. Sabi niya yung isang housemate niya, ang ingay nun, hindi ako makatulog. Kasi maaga pala nagising na siya, nagpa-toilet na siya. Ang bigat pa naman niya, grabe. Kaya kanina pagod na pagod ako pag uwi. Ang sakit ng katawan ko. Nagpa-toilet siya.
Sabi ko, ang aga-aga pa, matulog ka muna. Sabi niya, naiihinga ako. So, wala naman akong choice. Kasi ayun yung umihi sa kanyang diaper. Alam mo yung parang hindi siya naiihi pag sa diaper niya. So, to make the long story short, dinala ko siya sa toilet. And then dahil mag-aalas 5 na, hindi na siya nagpa-dala sa higaan. And the problem is, hindi lang siya paghiga. Nasa kurmayso lang siya, nasa wheelchair. Ang problema ko naman ngayon, wait, meron mo siya tumawag. Kalalabas ko pa lang. Wala pa akong 2 minutes sa labas. Tawag na naman siya, oy. Sabi ko, bakit? Nagugutom ako. Wala pang pagkain sila kasi ang pagkain nila, dadating pa ng lulutuin pa yun. Ang oras ng pagkain nila sa umaga is, 7:50. Anong oras pa lang? 5 o'clock pa lang. Sabi ko, wala pa, magtiis ka muna. Wala pa ikaw pagkain. Sabi niya, nagugutom na ako. Wala ka pang pagkain kasi jujumbi pa yun, ipiprepare pa yun sa baba. Magsa-7 pa kayo magkakain, bago mag-8. So, akala ko na nahimik na siya. Wala pa akong 2 minutes sa labas, tumawag na naman siya. Oy. Sabi ko, bakit? Huwag kang sumigaw, kasi tulog pa yung mga kasama mo. Nagugutom ako, pahingi ako maraming tubig. So, no choice ako, binigyan ko na lang siya ng 8. Sabi ko, sige, bibigyan ko ta ng 8. Pero huwag ka nang sumigaw kasi tulog pa yung mga kasama mo, kawawa naman. So, nanahimik na naman siya. Dinala ko siya ng 8 sa kanyang cup. Ayun, nanahimik ng kaunti. Pagkaubos ng 8 niya, sumigaw na naman siya ng sumigaw. Nagugutom daw siya. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong paliwanag ang gagawin ko. Sabi ko, magtiis ka pa. Kailangan mo talaga, pag caregiver ka, kailangan mo na mahabang pasensya. Kasi pag wala ka nun, naku po, hindi ka pwede mag-alaga ng matanda. So, ayun nga. At dahil wala akong may bigyan na pagkain sa kanya, magtutoilet naman daw siya. Sabi ko, di ba katutoilet mo lang? Naiihi daw siya. So, no choice na naman ako. Pagbigyan na natin para walang ligarik, di ba? Pagdating niya sa toilet, ayun na nga, dahil nakatutoilet niya pa lang, wala siyang maiihi ngayon. Kasi kapapasok lang namin sa toilet. So, ayun, habang nasa toilet siya, nanghingi siya sa akin ng tubig. Sabi ko, hindi pwede. Kainin mo lang ng 200 ml na 8. Para daw maihi siya. Sabi ko, hindi. Mamaya na. Tara na muna. So, ayun nga. Dumating na yung kapalitan ko kasi magsi-6 na din yun. Ganun pa rin eksena namin. Toilet, tawag-tawag siya. Nagugutom daw siya. Dumating na yung kapalitan ko na Japanese. Ayun, wala siya nagawa. Sabi ng Japanese, huwag kang sumigaw. Kasi tulog pa yung mga kasama mo. Nagigising sila, ang ingay mo. Medyo stricta kasi yun. So yun, nakaupo siya sa wheelchair niya. And then dahil nga, wala pa rin kami magawa kasi medyo sakit na niya yun eh. Sumigaw pa rin siya ng sumigaw. Oy, wala rin nagawa yung Japanese. Sabi niya, bigyan mo ulit ng 8 kahit 100 ml lang. So yung binigyan ko siya ng 100 ml. And then umuwi na ako ng 6. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Kung nanahimik na ba siya. And talagang grabe. 4 pa lang, ganun na yung eksena namin. Hindi na ako halos nakapaglampaso. Buti nga nakapagwalis pa ako. Pero hindi na ako nakapaglampaso. Buti tapos na iba ko mga gawain. Pero nag-check pa ako ng ng fever ng bawat isa sa room. Pero tapos na ako lahat ng ibang gawain. Paglalampaso na lang. So yun nga. Ay grabe Lord, kailangan mo na mahabang pasensya. So yun lang. See you next may video. So abangan nyo mamaya yung aking tapos ng color ko. Hindi pa siya natapos ikadadalan. Yun lang. Thank you for watching. Follow for more. Bye. See you in my next story.